Oh. Pansinin nyo, di ba? Taran! Magic! Umilaw na oh. Ang bira na yan oh. Meron na siya. Ito na yung part 2 ng paggagawa natin dito sa may DMX pala. DMX na DXT-7. Okay, na-rewiring na natin tong mga kapasitor. Ngayon, gagawin natin ay yung ilaw naman. Yun, yung ilaw naman to gagawin natin. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Okay? Walang indicator yung channel 1. Sa mga hindi pala nakapanood ng part 1 nito, kaya nakaganito yung itsura ng mga kapasitor dahil lumubo siya. Lumubo ito siya oh. Tignan nyo oh. Umigiwang na yan oh. Yan, lumubo. Pinalitan natin, kumbaga ginawa na lang natin ng paraan kasi hindi magkakasya. Kasi wala tayong mabibiling ganito ka liliit. Okay? Ngayon, hanapin naman natin yung indicator naman. Saan kaya to? Maaring dito, baka yung mga IC dito. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yung pinaka front panel nya. Kasi yung channel 2 working eh. Channel 1, may audio siya pero walang indicator. Okay? Tanggalin ko muna ito. Nabakas na natin yung pinaka board ng indicator. Ito siya oh. Puro siya SMD. Ngayon, unang move na gagawin natin dito para malaman natin kung dito talaga problema or sa amplifier stage. Ito, binunot ko yung kable. Yung itong side papunta to dito sa isang channel. Tapos yung ito sa channel 2. Ngayon gagawin natin, baliktarin natin. Yung ito, dito natin siya ilagay sa may kabila. Yan, dito natin muna ilagay siya sa may channel 2. Tapos patugtugin natin or lagyan natin ng audio source para malaman natin kung iilaw. Kapag umilaw yan, ibig sabihin problema dito sa may amplifier stage. Pero kapag hindi umilaw, tapos ito ilagay natin dito sa may kabila mamaya, umilaw, ibig sabihin dito talaga problema. Makasira lang yung LM339 dito. Okay? Ngayon ititrace ko yan kung saan banda. Sa ngayon, try muna natin ibalik to. Okay? Pinagpalit natin. Hindi mo siya matitesting ng paisa-isa. Tanggalin mo yung isa tapos isa lang kakabit mo. Hindi. Magpo-protect siya. Magpo-protect siya. Kailangan dalawa nakakabit. Ngayon, natin. Yan o, salisihin ha. Yung nandito, napunta rito. Tapos yung nandito, napunta sa kabilang side. Tinanggalan ko ng speaker. Maingay. Medyo maaga pa ngayon. Mareklamo tayo. Ngayon, ito channel 1 to. Yung ilaw, kung sakali dito yan, dito na side. Kung may ilaw. Meron no. Ibig sabihin, good yung amplifier stage. Diba? Good yung amplifier stage. Tapos channel 2, dito wala. Dito, ibig sabihin, dito talaga. Dito na side talaga may problema. Wala oh, hindi siya umiilaw oh. Okay, alam na. Ngayon, ang alamin natin kung saan na IC yung may problema diyan. 'Di ba? Anong IC ang may problema? Sundan natin. Pag galing siya dito, saan kayo banda to? Maaari, maliliit pa naman oh. Kunting mali mo lang, madadali yung ibang parts. Saan kaya? Tika lang babaybayin ko yung linya. Dito papunta. Yung ito na side dito. Tapos itong sa taas. Okay, maring ito sa gitna. Maring ito sa gitna oh. Yan, ito. Kasi yung itong na side, kung titingnan mo yung pin nya, papunta dito sa ilalim, dito sa may kabilang side. Tapos yung ito sa may gitna, papunta naman dito. Maring sa gitna. Okay? Palitan ko. And then troubleshoot natin ulit. Nakalas ko na yung LM339. Ito to. Siya oh.
Ito yung pamalit natin bago to. Ito guys, may bigay ko sa inyo na idea. Kayang baklasin yan kahit mano-mano. Mano-mano lang ako. Mano-mano lang ako kasi nasira na yung hot air ko. Matagal na. Hindi ko na... Technician ako pero hindi ko ginagawa. Basta marunong lang kayo or yung pulso nyo is magaling na. Pag hindi pa kayo ganun kabihasa sa paghinang or pag desoldering, delikado. Kaya medyo may mga maliliit na parts. Oh. Ito ilaw to. Ilaw yan. Maaring mapundi mo siya kapag natutukan mo ng sobrang init. Kaya kailangan marunong ka rin. Ayan. Yan, tanggalan natin. And then may pattern yan. Yung parang may butas na yan. Ito to. Yung parang may butas sa gitna na uwi. Ibig sabihin dyan nakatutok yung may butas na side ng IC. Hindi pwede magkabaliktad kasi may voltahe yan. Okay? Ngayon ikuha natin to, ipapalit natin or ihinang natin ulit. Ito, kailangan may tweezer kayo. Pag wala kayong tweezer, may rapang kayo pagbaklas nyan. Kailangan may tweezer kayo. Tweezer tawag dito pang ipit. Okay, hinangin ko muna. Sana madali natin. Napalitan ko na ng IC. Ito guys, make sure na walang nagkadikit or walang hindi na hinang. Okay? Hindi baling walang kulang sa hinang, wag lang dumikit. Magkadikit-dikit yung hinang ba? Ayan. Mano-mano lang yan Pagkatapos hinangin, siyempre linisan. Hindi pa ako gumamit ng flux yan. Mas maganda kung may flux kayo. May flux ako pero di ko mahanap Kaya, ayan lang. Kaya naman Okay, ngayon, ititesting natin. Binalik ko na yung linya. Pinagpalit ko na sila. Tingnan natin kung ano mangyari. Kung ilaw siya or ganun pa rin. Natin. Oh, naka-volume na agad Okay. Nag-relay. Volume natin yung channel 1. Wala pa din Wala, ayaw pa rin Channel 2 meron Okay, may problema pa rin talaga Subaybayin natin to. Hindi kaya itong transistor na to, itong kabilang side, baka yung transistor na to kasi papasok siya dito, umakyat, nakasiris. Okay, baka sira ito. Itong transistor na to, check ko nga to. Buo wala walang pagbabago. Pinalitan natin ng although may mga nagawa na ako ganito, 339 lang pinapalitan, minsan okay. Ito ayaw. Try ko muna tong transistor na to, yung BA 1015 yata yan. Ang ginawa ko ay minaklas ko ito. Kung mapapansin nyo, may hinang siya diba? Minaklas ko yan, tapos tinister ko. Buo naman siya. Ito yung code nyan is BA. Ibig sabihin, kapag i-search mo yung BA sa Google, 1815 yan. 1815 yung code nyan sa malalaking transistor. Ngayon, binalik ko kasi buo naman buo naman to. Ito, BA rin ito. Yan, buo naman. Kung susundan mo siya, yung isang pin yan, papunta sa may dito, sa ilaw na to. Tapos, magsisiris yan, papasok dito sa taas. Series, pupunta rito. Hanggang pupunta rito sa pinakataas. Kung mapapansin nyo yung linya, nakasiris lang, di ba? Ayan, nakasiris. Ngayon, yung pinaka-pin nito, ito to, yan, papunta siya dito. Okay, ngayon binalik natin. Tingnan natin. Kapag ayaw pa rin yan, putik na yan, susuyod pa rin ulit tayo nito. Wala ito talaga IC na to, papunta talaga dito sa may kabilang side. Tapos yung dito, papunta dito sa may kabilang side. Ngayon, pansinin nyo, di ba? Charan! Magic! Umilaw na Ang bira na yan Meron na siya. Pati nga ako nakuan din binaklas ko lang siya binaklas ko lang tapos binalik ko, gumana na diba? Ang bira na yan meron na yan wala music yata. Nagpalit ng music. Pambira na yan. Maaari sigurong cold solder, diba? Yung matamlay na siguro yung kanya, yung hinang. Yan meron diba? Channel 2.
Oh, meron. Parehas. Pambihira na yan. Ngayon, yan lang ginawa natin. Sana yung nawala na yung IC dito. Putik bago. Oh, pan yun eh. Sayang yun ah. Nalaglag yung IC. Saan ko ba nailagay yun? Mamaya mahanap yun. Sayang yun. Pwede pang gamitin yun eh. Yung LM339. Although marami naman ako noon. Pero pwede pa yun. Ibig sabihin buo yung IC. Buo yung IC niyon. Ang problema is ito. Kulang lang siguro sa hinang. Pero posible naman eh. Di ba? Yan lang. Binaklas ko lang ito eh. Tapos binalik. Okay na. Ngayon pati itong kabila. Inangin ko na rin to. Para sigurado. Okay. Tsaka ibalik natin ulit. Tinakpan na natin ito to. Yan. May mga plaster oh. Alam niyo bakit ginawa ko tong ganitong style? Kasi nga yung angat nito halos konti na lang sayad na sa bubong ng takip niya. Kaya naglagay tayo ng double adhesive. Yan, double adhesive ba tawag dito? Ayan, dinubli natin para hindi siya basta-basta sasayad. Kasi pag sumayad yan, puputok yan. Pati dito nilagyan na rin natin para safety. Kasi nga yung hinang ba sa taas. Tapos bukod dun sa may adhesive, nilagyan natin ng sealant muna. Ito yung pinaginangan, tinabunan muna natin ito para safety talaga siya. Okay? Para lumapat mo yung takip dito, hindi basta-basta magsushort. Ngayon, kinabitan ko na ng speaker to. Yan, kinabitan ko na ng speaker. Tapos meron ng source ulit. Laptop natin gumagana. Channel 1. Oh, ayan oh. Meron na oh. Okay. Ito, base to. Hindi siya ganun kalakas eh, no? Pang midahay lang talaga to, ganitong klaseng unit eh. Maganda to sa midahay. Wala na, baka baliktad. Okay, hindi naman. Meron na. Okay. Makapiright pa tayo. Yun lang ginawa natin. Nagpalit pa tayo ng IC. Buo naman pala. Ganun talaga. Minsan kailangan mong sumugal. Kailangan mong subukan. Lalo sa mga IC. Kasi hindi mo naman machichik yan kung buo o sira eh. Kailangan mo talagang palitan siya actual. Eh, hindi mo kalain, di ba? Tinanggal ko lang din naman yung IC, yung transistor na BA 1815 yun eh. Sa malalaking transistor. Tinanggal ko lang din naman. Tapos binalik ko. Naging okay na. Di ba? Yun lang. Sana nakapagbigay idea tayo. Minsan kasi kailangan lang sa mga hinang-hinang ba. Minsan nadadala sa mga hinang. Swerte kapag ganun. Okay, hanggang dito na lang yung vlog natin. Part 2 natin dito. Digmix Audio na DXT-700. 700 ba? The 7. Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pindutin mo yung subscribe. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron akong bagong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.